Nagkasagutan, nagkaungkatan at nagkahamunan pa sina Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa ni Lacson, gusto ni Marcoleta na siya ang laging bida. Narito ang aking report. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Ako po ay nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Ganun po pala siya ka-importante. Senate President Pro Tempore Ping Lacson versus Senator Rodante Marcoleta. Ito ang puksaan sa plenaryo ng Senado kanina. Ang ugat ng sagutan ng bakbakan ni Lacson si Marcoleta sa kanyang privilege speech. Hindi na raw kasi makapagtimpi si Lacson sa mga unang pag-atake ni Marcoleta sa kanya. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. Kaya si Lacson, inisa-isa ang hinaing laban sa senador. Nag-umpisa nga raw ito sa pagkwestiyon niya sa hilaw na interpretasyon at hiling ni Marcoleta na motion to dismiss sa impeachment case ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Buwelta ni Marcoleta, parang pinipersonal siya ng senador. Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Sagot ni Lacson, Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit kayo po po naglilist, sino pa po nagsimula nito? Nung una pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. itinanggi naman ng komite na may special treatment sa privilege speech ni Lacson. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. Sa isang punto, kinwestiyon ni Marcoleta ang patuloy na pagbabansag sa kanya bilang pro-China. Kaya hamon ng senador kay Lacson, dumalo sa Foreign Relations hearing sa March 12, kasama ang Department of Foreign Affairs at National Mapping and Resource Information Authority. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi makakadalo ang mga opisyal ng ahensya. Kaya buwelta ulit ni Marcoleta. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't need to know, Mr. President. I'm not interested. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.